So ayan mga kaisip po. Tatlo po, kakapisa pa lang. Medyo mahina pa. Ayan si BB Angel mga kaisip. So perfect niya pong napisa yung tatlong itlog ng tikling na ipinalit. So papalitan po natin siya ng dito po natin mga kaisip ilagay yung pinag-isaan niya na tupperware ng ice cream para hindi po mahulog yung mga sisiw ng tikling. Mga kaisip, nagmamadali po ako dahil magpe-prepare po ako ng paninda ko. Kaso lang, kailangan ko po silang ilipat para hindi po mahulog. Dahil kapag hindi ko po yan nilipat, malikit po yung mga tikling. So alisin ko muna mga kaisip yung ating mga inilagay dito. Gusto ko po sana mga kaisip makapisa na to ng sarili ng sisiw para hindi po sila nagluluko. Kaso lang, kailangan ko po ng makagawa ng content na ganito. So yan mga kaisip, mahirap po mag-video mga kaisip kapag ikaw lang mag-isa dahil hawak mo yung at may gagawin ka. So yan mga kaisip, pakihan natin to. Pero okay naman yan mga kaisip dahil nakapagpapisa sila, hindi naman natin yan kukunin kaagad dahil sila po yung mag-aalaga ng sisiw ng tikling. So importante po doon yung may naalagaan po sila. Wait lang mga kaisip pa, napakahirap po. So cut ko muna, ayusin ko muna yung basket para mailagay po sila sa loob. So ayan mga kaisip, naayos na po natin. Ayan po yung tatlong tikling na pinisa niya. So madilim po mga kaisip kunin muna natin mga kaisip yung basket para makita na maayos yung mga sisiw ng tikling. So ayan mga kaisip po, tatlo po, kakapisa pa lang. Medyo mahina pa. So tanggalin po natin mga kaisip yung balat para malimliman po sila ng maayos ng ating inahing kalapati, tapos hindi sila masugatan. Ito po yung balat ng itlong tikling mga kaisip. So ayan mga kaisip, dapat mga kaisip dito po talaga sila sa breeding area paitlogin kung ganito po tayo na magpapisa tayo na para hindi po magluko yung inahin nating kalapate. Ayan, nagpapisa po kasi ako ng sirama banta mga kaisip kay BB Angel. Doon po yan sa loob ng kabuuhan ko ng kulungan. So, nung nilipat ko po rito mga kaisip, nagwawala-wala itong mag-asawang kalapati, kaya napakan po yung sisiw, kaya kinuha ko na po kaysa mamatay. So ito mga kaisip, okay na po yan dahil dito sila nasanay na maglimlim, mangitlog, maglimlim. So yan mga kaisip, babalikan po natin yan mga kaisip mamaya. Ayusin ko pa po yan, maglagay pa po ako ng pakainan sa inuman. Tapos ang ating ipakain dyan ay chick booster din mga kaisip, para maturuan ni BB Angel at ni Daddy Grisil yung sisiw ng tikling na tumuka at uminom. So
Ayan na po mga kaisip ang ating sisiyo ng tikling. Ayan mga kaisip po. Napapagaya na po silang tumuka sa kalapati. So ilang araw na po yan dito mga kaisip. Hindi ko na po na video sa inyo dahil busy po ako. May mga 4 na araw na po yata yan nandito. So malapit ko nang kukunin yan mga kaisip. Ibaba ko na para makapagpangitlog na uli ang ating kalapati. Dahil meron naman po tayo doong itlog ng sirama bantam. So, hindi po kasi naglilimlim yung ating sirama bantam mga kaisip. Kaya dito po pinapalimliman sa mga kalapati. So nung time po kasi mga kaisip na nagpalimlim na ako niyan ng itlog ng kalapati, nakapulot na po uli yung nanay-nanay ni misis ng itlog ng tikling. Sabi ko nga dapat hindi niya na kinuha dahil tama na sa akin yung 2 tikling dito. So no choice po dahil kinuha na niya, kaya pinalit ko na lang. Mga isip, marunong na silang tumuka, pwede ko na po yung kunin. Ito na mga kaisip ang aking alagang si Baby Angel na nagpisa ng itlog ng tikling. Ayan na po yung sisiw ng tikling mga kaisip. 3 marunong na po silang tumuka. So mga kaisip, naisip ko na wag ko muna silang ihiwalay dito kay Baby Angel hanggang sa magkaroon na po sila ng balahibo, dahil masyado po kasing maano yun mga isip, hassle masyado yung ganun na ilagay ko sila dito sa kulungan, tapos pagdating ng gabi ilagay ko pa sa box. So marami po kasi akong ginagawa mga isip, kaya naisip ko na paalagaan ko na lang dito kay Baby Angel. So hindi ko na po sinama yung lalaki dito mga isip para hindi magulo yung ating lalaking kalapati. So si Baby Angel lang po ang iniwan ko dito sa kulungan mga isip, kasama ng mga sisiyo na tikling para hindi po sila maapak-apakan. So kapag nandito po kasi yung lalaki mga isip, lalahian na si Baby Angel. So maapak-apakan po yung mga sisiyo ng aking alagang tikling. Ayan mga isip. So tanggalin ko na lang po yan si Baby Angel kapag ayaw na talaga niyang sukuban itong mga sisiw ng tikling at kung may balahibo na. Ayan po mga kaisip, malaki na po ang ating papisang tikling. So tatanggalin ko na po itong inahing kalapati po mga kaisip na si Angel. Ayan. Malalakas po sila, kayang-kaya na po nila yung buhay nila. Yung mga kaisip, gusto ko po sana isama lang si Baby Angel hanggang sa kanilang paglaki kung hindi ba nila awayin. Gusto ko pong obserbahan mga kaisip kung hindi ba nila awayin si Baby Angel, ang inahin nating kalapati. O sa ngayon mga kaisip, hindi naman inaaway dahil tinuturing po nilang tunay nilang ina si Baby Angel, dahil si Baby Angel po ang nagpisa sa kanila. Ayan mga kaisip. So malinis po yung tuka ni Baby Angel mga kaisip, dahil lagi pong tinutuka ng sisiw ng tikling. So
Lalo pag kumakain mga kaisip, ini-speak ng mga sisiw na tikling na may dalang pagkain si Baby Angel, kaya tinutuka nila palagi yung tuka ni Baby Angel. Kaya ayun, napakalinis po ng tuka ni Baby Angel mga kaisip. Ayan mga kaisip, malaki na po ang ating mga tikling. So tinanggal ko na po dito mga kaisip si Angel, si Baby Angel, yung nagpisa sa kanilang kalapati. So patainin na po natin mga kaisip dahil maingay na sila, gutom na po dahil hindi ko napakain kagabi dahil nag-extra muna ako sa construction na nagkakabit ng mga ng granites. No, gutom na kayo no. Yan, tubigan nyo, tubigan. Itong dalawa makaisip, tingnan nyo. Bugbog sarado ako rito pag magpakain. Kaya pag wala ako, walang nagpapakain dito. Oh. Kita nyo yan mga kaisip, oh. Oh. Wow, ang sakit. Aray ko. So talaga tikling ha. Ayan mga kaisip, nalagyan ko na po sila ng tubig. So yun mga kaisip, ang naging experience ko sa pag-alaga ng tikling is ang tikling po pala mga kaisip ay base sa naging experience ko at sa obserbasyon ko sa kanila, hindi po palay ang kinakain nila mga kaisip, kundi mga insekto tulad ng uod o ano pa man, mga isda dyan sa mga tubig-tubig, kaya po pala mahilig sila sa tubig. So advice ko lang po sa mga katulad ko na probinsyano, kasi dati po sa probinsya nung maliit pa ako, ang tikling po ay hinuhuli po namin yan dahil nangangaso po kami sa probinsya. So wag nyo na pong dun sa mga katulad kong probinsyano, wag nyo na pong hulihin yung tikling mga kaisip, dahil ang tikling ay malaking tulong sa mga magsasaka, lalo na po sa nagpapalay, dahil yun po ang kumakain ng mga uod sa palayan, kaya po pala madalas po sila sa palayan. So huwag nyo na pong hulihin mga kaisip dahil malaking tulong po sila. Yun po yung obserbasyon ko, dahil kapag tumutuka po yung inahing kalapati mga kaisip, tumutuka din po yung sisiw ng tikling doon sa bibig ng inahin, sa tuka ng inahin. So meaning, kung halimbawa ang nanay ng tikling ay may dalang uod para ipakain sa mga kanyang mga sisiw, kaya tumutuka sila sa tuka ng inahing kalapati. So ganun po. At saka sa mga kabataan, huwag na rin po kayong mag-alaga ng tikling dahil hindi nyo po kaya yan. Tad-tad yung kamao ko ng tuka. Yan o. Masakit po sila manuka mga kaisip. Siguro
uhol, kaya nilang basagin yan para kainin yung laman. So yun lang mga kaisip. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. And God bless. Bye-bye! Hello, what's up mga kaisip? Paki-follow, like, share, and subscribe naman ng aking Facebook page and YouTube channel na Mapaglarong Isipan. Maraming salamat po and God bless.